Let's explore Boracay! Oh my God. Buti nakita agad kayo ni Pia sa airport. Good for 3 to 4 persons. Parang painting na yung nasa likod ko. No? Nasa perfect na location ako nung nangyari yung sunset na yun. So, guys, welcome to another day here in... Mali pa ako. Welcome to another day here in Paradise. So, nandito ulit tayo sa Boracay, Philippines. So, kanina pagkagising ko, nag-gym muna ako. So, meron tayong mga muscle dyan. Nag-gym muna ako. Tapos sabi ko, parang gusto ko mag-swimming. Gamitin natin yung amenities ng ating hotel. Nandito pala ako sa ang ating hotel. Alam niyo na ba, nanood ba kayo sa last? Hindi yata kayo nanood eh. Sa Mandarin Bay Hotel dito sa Boracay. It's a beachfront hotel. 2 nights ako dito. Tapos dadating yung family ko mamaya kasi hindi naman kami kakasya dito sa room na ito sa Mandarin. Lilipat kami sa isang family hotel. Ipapakita ko sa inyo, parang malaki siya na room na meron na kaming sala, ganun. Parang if malaki kayong family na pupunta sa Boracay, meron kayong option na parang room na may sala, na for big family. Pero mamaya pa naman yung check-in na hapon. So, gamitin ko muna yung amenities dito sa hotel sa Mandarin. Mag-swimming tayo kasi maganda yung pool nila dito. Tara! So guys, ito yung pool nila dito. Maraming naliligo today. May jacuzzi. Ay, parang hindi yung gumagana. Minsan gumagana yung jacuzzi nila dyan. Pero doon tayo sa malilim kasi ang init. May area dito na malilim, tapos wala masyadong tao dito na. Kasi malaki tong swimming pool nila, guys. So marami kayong options. Meron silang mga pa-umbrella ni Mayor dito. Dito tayo tumambay, di ba? Ganun lang. Bakal pa to. Tara, mag-swimming muna tayo. Anong oras na ba? Mag-alas 2 pa lang. Mga 4 pa dadating yung parents ko. Guys, ang perfect. Wala masyadong tao sa area na to. Let's go. Let's swim. Actually, meron silang mga rooms dito sa Mandarin Bay. Ayun nga. Direct pool access na yan yung room nyo, tapos pwede na kayong bumaba dito, swimming pool nyo na yan. Pero kahit hindi naman kayo naka-check-in dyan, for example ako, diba, nasa 3rd floor ako, pwede naman kayo makaligo sa ganito. Hindi naman nila pagmamayari yung... Akala ko dati kung sino naka-check-in dyan, sila lang pwede maligo. Nagtanong ako kay kuya, pwede naman daw ako maligo dito. So hindi pala ganun. Mapapa-ulala. Mapapa-ulala. Saan kaya tayo kakain mamaya? Iniisip ko kung magla-lunch na ako or antayin ko na sila mama kasi pagdating nila kakain na naman kami, di ba? Madodoble na naman yung kain ko. Or magmerienda muna tayo. Kung may epekto na ba yung pag-gym natin? Pero ang laki pa rin ng tiyan ko. Pero parang yung mga muscles natin nagkakaroon na pag gumanong ka parang babe. Ako to babe. Okay babe. Magkakabalikan na ba tayo or ano? Ano ba? Ano ba ang real score between us? Kasi kung hindi, sayang naman yung muscle ko, di ba? Gumagano. So, ang corny. Tara guys, labas na tayo. Tagal nila mama, nagugutom na ako. Mauna na lang siguro ako kumain. Sunscreen lang tayo. Nature Republic ulit. Paubos na naman. Wait lang, may isa pa akong stock nito. May bago akong stock. May binili ako. Kasi para mabilis lang yung sunscreen natin. Pero ang bilis ko mangitim eh. Ilang oras lang ako magpa-araw. Tingnan mo, parang itim ko na. Huh? Mabilis ako umitim. Pero bumabalik din naman yung kulay ko. Dati nga 2 weeks bumabalik. Ngayon mga 1 buwan. Minsan nga 2 months bago bumalik. Tapos bago bumalik yung kulay ko, araw na naman ako. So hindi na siya bumabalik sa dating kulay. Okay na yan. Tapos, mauna na lang muna ako kumain kasi yung tagal nila. Oh. Mag-aalas 3 na. Gutom na ako. This is our fit for today. Sayang, nakalimutan ko yung bayong ko. Yung nabili kong bag sa GU. Maganda yun yung pang beach eh. Yung nagamit ko sa Siargao. Hindi ko nadala. So, ganito lang yung fit natin. Itong bag na lang. Hindi siya pang beach pero... Yeah. Tara, let's explore Boracay! Okay guys, yesterday mostly doon tayo sa may Station 1 naglalakad na or Station 2. So, yung aking hotel, Mandarin Bay. Dito naman tayo maglakad sa Station 3 sa kabilang side. Fresh fruit shakes. Ito yung beach ngayon, no? Wow, ang ganda ng Boracay talaga, no? Oh. Ganda ng mga beach. El Centro Beach Resort.
Hanap tayo ng... Ay, shucks, parang gusto kong kumain dito. Sa Chacha. Matagal na ako hindi nakakain dito eh. Di ba okay din to? Parang sikat din to na kainan dito sa Boracay, guys. Chacha Beach Cafe. Ayan oh. Gusto nyo ba? Ayun guys, dyan na lang sa may Chacha. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakain dyan. Medyo pricey pero try natin. Tara. Boracay. Katabi lang siya ng coast. Ito yung coast na hotel. Ayan, di ba? Ang sarap siya. Ito yung kumain dito sa Chacha, no? Beachfront din siya. So, yan, kakain kayo dito. Tapos ito yung inyong harapan, di ba? Nasa beach agad kayo. Ito yung kanilang menu. Chacha. Meron silang happy hour daw kung gusto niyo mag-inom-inom. Yan, 250. Ha? Ba't mas mahal yung dalawa? Aperol Spritz. Okay, 2 glasses. 550. Ayan, from 3 to 8 p.m. Pwede kayo mag-happy hour dito. But, hindi muna tayo magaganyan. Ang ating kailangan ipagkain. Meron sila mga for sharing siguro. Ayan, the Seafood Shack, 2,050 kung gusto niyo parang sharing kayo siguro. Mga ano, pad thai? Tom yum. Tom yum. Bakit Thai food? Bakit si Thai food sila? Salad. Parang gusto ko mag-salad today. Kasi medyo pricey yung salad. 520. Sriracha chicken. Watermelon. Char grilled calamari with fresh herbs. Yan silang pizza. Chicken. And then ay, parang gusto ko ng back ribs. Steady ribs. Ayun, may ribs sila. 675. Meron din silang mga ganito. Yung ube, ube champurado. Sikat nila to yung ube nila champurado, guys. 320 pesos. Sige, magmerienda muna ako kasi baka dumating sila mama. Kumain kami ng heavy. Guys, mag-champurado na lang siguro muna tayo, no? Or mag-salad tayo. Gusto ko rin mag-back ribs. Dami kong gusto sa buhay. Ito yung atake natin dito sa Boracay. Nag-order ako ng Americano. Tapos, champurado na lang yung in-order. Yung kanilang famous na ube, champurado. Parang merienda na lang. Ito yung pangarap ko yung maging misteryoso ka lang sa Boracay para makumpleto yung ating mysterious pack. Kailangan natin ng salamin. Yan. Diba? Nakasalamin ka na. Ay, okay, dapat compose lang. Compose ka lang, tapos dapat hindi ka masyadong nagsasalita, hindi ka masyadong gumagalaw. Achieve ba? Achieve ba yung pagiging mysterious? Okay, huwag masyadong mag-i-smile kasi pag nag-i-smile ka, hindi ka na nagiging mysterious. Kaya minsan nagsa-cellphone ka lang dito parang achieve. Magkano ba yung kape na to? Hindi ko na naalala. Ay, wala akong cash eh. May Gcash ka? Wala kang Gcash? Wala akong cash. Wala akong cash. Sorry. Wala talaga. Kung may Gcash ka, may Gcash ka ba? Wala. Pag nakasalubong mo ulit ako, singilin mo ako. Wala talaga akong cash, sorry. Ha? Oh my God, guys. Dumating na yung ating champurado. Ang laki din pala ng bowl. Pero pag champurado, mukha lang malaki yan. Pero konti lang yan no, kasi masabaw or parang maganon. So ito yan, iced Americano with the beautiful view of Boracay. So let's go, let's eat. Cheers guys. Meron silang bowl dito, pwede mong i-transfer. Pero ako lang naman kakain, huwag na tayo mag-transfer. Dito na tayo sa malaking. So, champurado na ube, plus nilagyan nila ng, I think, milk. Plus may mga danggit-danggit dito na pang-balance siguro ng sweetness. Cheers. Cheers. Oh my God, ang sarap. Na-realize ko, paborito ko ang champurado, no? Nung nag-staycation din ako sa Seda nung last week. Ang sarap ng chocolate champurado nila. Ito naman ube, sarap din. Parang feeling ko kasi, kaya favorite ko yung champurado. Naalala ko yung pagkabata ko. Pag may champurado kami, parang sarap na sarap ako. Kasi minsan, ang lugaw namin is lugaw lang na, dati ang tawag namin sa lugaw lang na asin, alam mo yun, lugaw tas asin, kasi yun yung mura, kanin lang. I think Kuya go. Thank you so much Kuya.
Diba alam mo yung lugaw na asin? Sa probinsya ganun minsan yung niluluto namin. Tapos kapag nakakaluwag-luwag kami sa buhay, yung champurado namin, yung may tableya. May tableya, tapos may chocolate. So parang ang sarap. So, parang every time kakain ako ng ganun na champurado, parang feeling ko mayaman kami. Kasi usually yung asin, yun yung ano namin, yung asin no, kasi yung mas mura. Pero mas favorite ko talaga yung champurado na tableya. Tapos ngayon, level up ng mga champurado. Kaya parang sarap. Life is lifing, ha? Iyan na natin yung danggit. Sana lang mas gusto ko mas crunchy pa yung danggit, no? Yeah. Gusto ko sana yung parang nagkakarak-karak yung danggit, no? Ito may bagkat konting chewy yung danggit, eh. Ang sarap. Parang merienda lang siya, parang mabusog na ako. 320. Pero you know what? Malaki yung serving. Beachfront ka. Nasa Boracay ka. I think 320 pesos is reason, how will I say it? It's okay. Okay na rin siya. Kasi nasa Boracay ka. Again, mahal yung mga pagkain dito. Kahapon yung kinain na natin, chicken bacolod. 250, 260 pesos. Beachfront din, okay rin na choice yun. Ito, chachas, champurado. Okay na rin to guys. 300. Tapos ang ganda ng view mo. It's the experience that counts, eh. Pakita ko sa inyo. Ganyan. Parang ganito yung atake, di ba? Mysterious pack. Kakain ka lang ng chill ka lang dito. Tapos pag may dadaan na gwapo, parang nonchalant ka lang dapat. Hindi kayo parang, wala, may gwapo. Minsan kasi pag may ano tayo na gwapo. Lalo na pag may mga kaibigan akong kasama, pag may gwapo, may gwapo. Mga OA. Dapat hindi ganun. Dapat parang chill lang kayo. Minsan yung mga kasama ko, pag may friend ako, kakain kami dito. Tapos may gwapo. Marvin, may gwapo. OA. Dapat nonchalant ka lang, parang may gwapo. Tapos tingin ka lang saglit. Ganun lang dapat. Yung parang isang tingin lang, tapos dalawang tingin. Pag tumingin ulit siya, ay, nagdalawang tingin kayo. Pag pangatlong tingin, ay, confirm. 3 beses kayo nagkatinginan, eh. So, chill lang dapat, ganun. Kaya minsan, gusto ko rin mag-isa ako kasi yung style ko ba of flirting, sorry. Yung style ko of flirting, hindi ako yung parang aggressive. Yung style ko is parang, ano lang ako, nagmamaganda lang, ganun. Ayoko nang parang masyado akong pinupush. Gusto ko parang chill lang ako, tapos parang titingin din ako, tapos parang, ala, hindi ako yung lalapit, ikaw yung lumapit dito. Ganun. Pero makakaumay nga kung ganito karami, kaya perfect din na merong pang balanse, medyo mapait ng kape. Kapatanggal lang ng tamis. Sige na, final rating 8.73. Actually, nabusog na ako sa totoo lang kasi ang laki ng serving. So, if magjowa kayo or friends or family, nagkukulay ba yung labi ko? Kahit sharing, kahit order na kayo tag-isang kape, tapos share na kayo sa champurado. Ang laki ng serving, eh. Nabusog na ako. Para ano, tipid hack. Mag-share na lang kayo sa champurado. Tapos magtig-isang drinks na lang kayo para hindi naman nakakahiya. Kasi nakakahiya naman kung isang buong table na occupy nyo, kasi isang champurado lang, di ba? 5 kayo ditong family member, isang champurado, medyo nakakahiya. Di ba? Magbili naman kayo ng drinks, no? Mag-drinks naman kayo, tapos sharing na lang kayo sa champurado, okay? Dito sa gilid lang ng Mandarin Bay, ayun yung beachfront, no? Meron ding beachfront yung Mandarin Bay. Ito yung kanilang gilid. Kaya, ito, Henan Regency. Katabi niya lang pala yung Henan Regency kung gusto niyo rin. Tapos yung nabook namin na family hotel, hindi siya beachfront pero nandito lang, malapit lang din siya sa beachfront. So puntahan ko na, mag-check-in lang tayo doon. Andyan na rin yata sila mama. Malapit na sila. So mag-check-in lang tayo and then pakita ko sa inyo yung parang family hotel na gusto nyo mag-Boracay na marami kayo, pwede nyo rin makonsider. Ayan, ito yung mga iba pang hotel. Ayan, Eurotel Boracay. Pwede nyo rin makonsider. Of course, if you're booking yung mga hotels nyo while traveling, you can always use my mga discount codes. Kung sa Agoda kayo magbubook, you can use my Agoda Hotel discount code, Marvin Agoda. Pag hindi siya gumagana, guys, capital letters lahat, pero pag hindi gumana, just click the link sa description box. Nilalagay ko yung link doon para automatic mariredeem nyo na yung code. Automatic na siya mag-a-apply sa payments nyo. Kung sa Klook naman kayo mag-book, you can use my discount code, Marvin Samako
Look! Ayan na, sa dami kong ebas na dito tayo sa ating hotel. Ayan guys, this is our hotel na nalilipatan, no? Azalea. Nagstay na kami dati dito pero hindi siya family room. Parang yung mga good for two lang. Pero ngayon, yung binook ko is yung mga family rooms nila. Sino? Azalea. Kaya yung itsura niya. Budget hotel lang to guys. Isa sa mga options na pwede nyo makonsider if magbuburakay kayo. Tara mag-check-in lang as. Ito na yung room namin na second hotel sa Azalea. No? Parang family room siya. So yun, meron sala dito. Ito yung first bedroom. Ayan. Bedroom number 1. Kakarating lang nila. Pwedeng dalawa siguro dito. Hi guys. Hello. Ayan si Pia. Galing pa ng Tacloban. Oh, fit check. Ito. Fit check ka rin, be. Fit check. Ito naman yung kwarto nila Dylan. Ay, room tour mo ako sa kwarto nila Dylan. Ito yung kwarto nila Dylan. Dito silang dalawa. May TV. May salaming din. Anong Insta360? Ayan, may Insta360 pa si Dylan. Tapos may common lang na toilet dito. Ito yung toilet. Shower. Ito naman dito. Sala. Tapos ayan, may one bedroom pa dito. Dito na lang ako kasi bukas pa naman ako lilipat dito. So dyan na lang ako sa bedroom na to. Or sa may TV. Yan, diba? Very spacious kung family kayo na malaki. Bagay sa inyo yung hotel na ito. Ay, magpa-picture pala muna tayo. Buti nakita kayo ni Pia sa airport. Maliit lang naman terminal, diba? Ang nagtagto ni Arnold Tuan. Bilang. Bakit nawala siya? Kasi hindi nila makita. Kaya waring niya pagkagaw sa aking kuan. Kasi magta-transfer lang siya, no? Hindi, inano siya ng ano. Flight Ang natin. pura Tacloban, oo, na hindi ibigay pag hindi si Marshall at saka si... Binili na siya. Dinala doon sa kabila, doon sa ano na, sa tawag ito. Sa sakayan na namin ba? Si Daddy lang nandoon sa departure. Yung guys, kumain kami sa may Balikay, sa may beachfront lang din. Masarap yung kanilang bulalo, yung sabaw ng bulalo, tsaka ano yung masarap doon? Sisig. Sisig tsaka bulalo yung masarap nila guys. Tapos yan, dito na kami sa may harap ng beach kasi sunset na. Mas maganda yung sunset ngayon. Kahapon hindi ko nakita. Ayan, di ba? Orange na orange. Isa sa mga pinakamagandang sunsets talaga dito sa Boracay, no? Ganda ng sunset dito. Tapos, as usual, lumalabas na yung mga tao. So, ang dami na namang tao. Pag umaga wala masyado. Pero pag nagsa-sunset na, nagsisilabasan na yung mga tao. Hi guys! May nabit tayo na viewer. Anong name mo? Joy? Sige, tara, picture tayo. Okay guys, so balik muna tayo sa Mandarin Bay. Pero bukas, lilipat na kami dito. Dito na kami. So yung room pala namin dito sa Azalea, yung family room na good for 6 persons. Mga 8,000 siya per night. Pero good for 6 na yun at medyo malaki na yung room. Pero nag-book na kami dyan dati yung ano lang, maliliit lang na rooms, mga good for 2. Parang mga 2K, 3K, ganun. Mga 2 or 3K pesos yata during that time nung nabook kami ng dalawahan. Pero family room kasi good for 6, so medyo pricey siya. Pero okay na rin siya for a hotel in Boracay na 6 kayo. Tapos may kasama na free breakfast yun, no? May free breakfast and then lapit lang naman din siya sa main. Hello po. Sige, mag-hi ka muna dito. Hello po. Picture naman. Picture tayo. Lagi kita na. Totoo ba? Oo, kasi gusto mo Japan. Yung parents ko, hindi ko alam kung nasa D-Mall yata sila. Hinahayaan ko na lang sila, baka gusto nila maglakad-lakad. Nag-iwahiwalay kami kanina kasi kasama ko yung mga pamangkin ko. Pero hinatid ko muna sila. Tapos ngayon, balik na ako dito. Okay guys, so gabi na. So maglalakad na ulit tayo. Favorite ko maglakad-lakad dito sa Boracay pag gabi, no? Minsan from station 3 to station 1. Pag ganon lang ako dito. Wala lang. Sige, ano natin yung orasan natin para mag-count yung steps natin. So, ayan, nandito ako sa may pa station 3 banda na to. Naudlot yung balak na maglakad natin kanina pa station 3 na. So, ito is yung La Carmela de Boracay. However, kasi merong bakod. Kasi siguro typhoon season, no? Ganito siguro pag typhoon may mga bakod. Hindi nakikita. May katabi lang din siya na parang budget mart din. Yan. Convenience store, grocery.
Kung kailangan nyo ng mga tubig, ayan, La Carmela to. Island souvenir. Tapos ito na yung pa, Station 3 banda. Beachfront din na pwede nyo kainan, Paris Hilton. No? May mga Paris sila, silog-silog. Mga, magkano ba? 200, ayan, 180, 200 pesos. Calypso. Sarap tumambay lang sa beach kapag gabi o ganyan. Siyempre yung taga-salba ng mga naghihingalong wallet. Andox, no? Yan. Why not? Bars. Hello po. So guys, magandang cafe din pala ito sa Station 3, no? Cafe Marujas kung gusto nyo. Yan yung atake nila dito, no? Cute din yan na cafe, sa totoo lang. Parang in-improve na nila, may mga duyan-duyan na sila sa harapan. Parang dati walang mga duyan-duyan yan. Storia Current. Yun o, ang ganda ng beach. Yan, pwede kayo tumambay-tambay. Ang romantic naman ng may magka-date. Sana all. Medyo quieter side na to ng Station 3, no? Pero I think may mga hotels at mga foreigners pa dito. Mahilig yung mga foreigners dito sa Station 3. Kasi mas tahimik siya, kaso medyo malayo-layo lang yung lalakarin mo kapag pupunta ka sa D-Mall. Alam mo yun, kung gusto mo pupunta sa center like D-Mall or ano pa ba, mga ganaps doon, mga nagsasayawan, medyo malayo. Pero kung gusto mo ng quieter side dito sa may Station 3, marami pa dyang mga budget hotels, to be honest. Okay din naman yung beachfront, mas quiet. Guys, it's another day here in Boracay. Pang third day na natin, no? Tanghali na ako nakalabas kasi kaninang umaga may tinapos pa akong trabaho. Tapos nag-review ako ng vlog din para ma-upload natin mamayang hapon. Life of a content creator. Yung bakasyon mo, hindi naman siya 100% bakasyon. You still need to do work in between, no? Tapos ngayon is taob or ano ba yung high tide. High tide ngayon. Usually kapag, di ba ito na yung beach, no? Tapos andyan agad yung tubig. Minsan andun pa yung tubig, di ba, sa malayo. Pero ngayon. Tapos hindi siya like super sunny, pero gusto ko yung ganito. Hindi rin siya super gloomy, pero wala siyang tirik na araw. So sarap lang mag chill dito ng mga tao, no? Dahil nga hindi ako nakalabas kanina dahil may trabaho ako. Hindi ako nakapag-breakfast. It's currently 12:05 ng tanghali. Gugutom na ako. Yung family ko naligo yata sila sa dagat, tapos nagbabanlaw sila sa hotel namin. Kasi nagugutom na talaga ako. Sabi ko kain muna ako ng kahit konti lang. Kasi hindi ko na makuha yung energy ko. Tapos alam mo yung pag nagugutom ka parang umiinit na yung ulo mo. Nararamdaman ko na malapit na ako dun. Malapit na ako dun sa umiinit yung ulo ko kasi nagugutom ako. So, kailangan ko nang ikain to. Kahit ano lang, pantawid gutom lang, makaraos lang. Dahil lang sakit na ng tiyan ko. Yan, dito na lang siguro kami kumain. Alam ko na, mag-order na lang ako kasi matagal pa magbanlaw yung family ko para pagdating nila, meron ng pagkain. Sige, dito na lang tayo. Ano bang meron sila? Mga set meal. Kaya may mga set meal sila. Dito na kami. So mag-order na ako para makastart na rin ako kumain. Nagugutom na ako. Tapos sunod na lang sila dito siguro. Dito lang to sa may Henan Regency Beachfront Mesa kung gusto mo. Ano yung beachfront? Mayroon lang takip kasi nga bagyo. So may mga ginagawa silang ganyang kawayang-kawayan, no? So this is our lunch for today. Mesa. May mga crispy lechon, no? Pleasure. Thank you po. Ay, may mga set din sila, oh.
Pero mas mahal yung set nila, no? Kasi nasa Boracay, eh. So, yung 4 to 5 person set B, mga 4,000. Set A, mga 3,900. Tinapa, braised beef, laing, grilled yempo, sinigang salmon, garlic chicken, tilapia. Pero parang okay itong set B nila. Set C, crunchy pork sisig, baby squid, kare-kare. Okay. Let's see. River shrimp, insalted egg, seafood, bangus belly, vegetable noodles, Ding Dong Ultimate Boodle Fight. Ito, may boodle fight sila, 3 to 4 persons. What if dalawang ganito na lang, no? Oh, di ba? 1/4, idalawa mo 3,000. Sakto na to sa amin, dalawang ganito. 6 lang naman kami. So guys, dito sa mesa meron pala silang parang ganito, parang boodle fight meal. So good for 3 to 4 persons. So if you're a family of 3 or 4, pwede kayo 1/5 lang to. Not bad na rin actually. So dinalawa ko na kasi 6 kami. So yan, 2 sets. Minessage ko na sila kung nasa na sila, papunta na yata. Okay lang. Okay lang yung sagot ng nanay ko. Sabi ko, nandito na ako sa mesa, sunod na kayo. Sabi niya lang, okay. Pwede na ba ako kumain? Nagugutom na talaga ako. Mauna na ako sorry. Nag-breakfast kasi sila. Ako hindi ako nakapag-breakfast kasi may trabaho ako. So, kain na ako. Okay guys, mauna na ako. Antayin ko na lang sila dumating tayo. Let's go eat. Wala pa talaga sila eh. Lalaban ko na to. Yung kanilang rice. Nga, good for 3 to 4 persons. Depende kung gaano kayo lakas kumain ng rice. Tapos, sisig of course. Sisig for the win. Naiya ako, nakatingin sila. Tapos, barbecue muna tayo. This is the barbecue. Cheers. Okay. Okay. Crunchy yung sisig nila. Meron silang tinapa roll. Alam mo yung parang tinapalas nilagay nila sa parang spring roll. Message ako kay mama, nandito na yung pagkain. Baka kasi lumamig na. Hindi ko na-expect na matatagalan sila ng ganong katagal. Kasi nagbabanlaw pa sila eh. Okay guys, nasa may Bulabog Beach tayo. Nasa kabilang beach, may back beach. Kasi mag-activity tayo. Magpa-parasailing kami and maybe banana boat or helmet diving. So, depende naman yung presyo sa... Hindi ko alam sila, yung family ko nakipag-negotiate kung magkano yung parasailing. Pero nasa mga 1.5 siguro, 1.8, gano'n. Tawaran nyo na lang. Tapos, helmet diving nasa mga 900 daw. I'm not sure kung matatawaran pa namin. Or, depende sa negotiation nyo. Kasi marami sila dito, no? So, dito yung mga activity sa back beach sa may Bulabog kapag windy, gano'n. Boracay Water Sports Association. Per person yun ha, per person. Kahit for example lilipad kayo ng parasailing 2 or 3 kayo, per person pa rin yung bayad. So kung 3 kayo, 1.5, 4.5 yun, isang lipad. Okay, sasakay tayo ng speedboat papunta dun sa may parasailing area.
mga water activities na sa may gitna ng dagat. So, yung mga banana boat, ayun. Sasakay tayo mamaya. Yun guys, kakatapos na ng water activities namin dun sa kabilang beach, dun sa may Bulabog Beach. Pag mahangin kasi, tinatransfer nila dun yung mga activities. But we are back here sa White Beach. Merienda time. Nagkikrave ako ng Mango Mama. So, punta tayo sa Mango Mama. Nasa may D-Mall yun. Meron doon malit na store ng Mango Mama. So, try ulit natin. Tapos antayin natin na mag-sunset dito sa White Beach. Let's go! Guys, dito sa may D-Mall, di ba, para may Ferris wheel sa pinakagitna. Medyo papasok lang tong Mango Mama, pero lakad-lakay ng konti dito. Yan, may mga restaurants pa. Tapos ito yung maliit lang siya na store. Mango Mama. Let's go! Guys, mix siya ng mango and ano ba, coco ice cream. Tapos merong sticky rice and mango sa baba. Parang ice cream itong dalawa. Tara, doon tayo sa may beach. Ay, bawal yata kumain. Pwede ba akong kumain doon sa may beach front? Sa gilid? Or dito na lang tayo? Dito tayo kumain. Yun guys, andyan yung sticky rice sa baba. Try muna natin. Mango ice cream muna with mango fruit. Cheers! Favorite fruit ko ang mangga, so parang yung mango ice cream nila same pa rin ba? Parang iba na yung mango ice cream nila compared sa mango ice cream nila before. Itong isang ice cream nila parang black rice, yung parang black rice, sticky rice na ice cream. Parang mas favorite ko sa ngayon. I'm not sure kung bakit parang may hinahanap ako na lasa na hindi ko nalalasaan before. Parang dati kasi parang grabe yung magic niya. Parang pag kinanong ko parang, ngayon parang nakukulangan ako sa ganong magic. But still masarap pa rin, no? It's so good, pero parang feeling ko, may hinahanap talaga ako na lasa. Kasi dati 10 out of 10 to sa akin. Ngayon parang nasa mga 8.5 lang siya sa akin. 8.5 over 10. Pero masarap pa rin. Guys, tambay tayo sa beach. Hindi talaga, pati yung mango nila. Kasi diba dati parang amazed na amazed ako sa mango nila kasi super sweet. Yung mango medyo maasim din. Or baka hindi lang talaga mango season. Pero dati sobrang tamis ng mangga nila. Tapos yung ice cream nila. Kasi sobrang sarap ng mango ice cream nila dati. Ngayon parang normal lang siya. Parang nothing special. So medyo disappointed ako kasi favorite ko to eh. Pero parang nag-iba yung lasa niya. Not sure why. And people watching. Paraw. Dito sa point ako. Kasi isa to sa mga nilook forward ko na kainin dito sa Boracay. Like, na-excite ako mag-Boracay dahil sa Mango Mama. Pero, ba't ganun? Third time ko pa lang naman to. Yung first two na try ko sa kanila, masarap naman, super sarap. Ngayon, di ko alam kung anong nangyari. Nagbago ba sila ng formula? I don't know. Yun lang mahirap kapag mataas yung expectations mo. Kapag may mga na-try ka, tapos mataas yung expectations mo. Pag hindi nila na-meet yung expectations mo, parang, parang iba dati, no? Hinahanap ko yung dati. Pero minsan kasi, hindi mo na maibabalik yung dati. Kahit anong pilit mo na hanapin yung dating nakita mo sa kanya. Some people really change and we cannot hinder people and things to change. So nakakalungkot lang kasi nagbago na siya, hindi na siya yung dating masarap na natikman ko. But change is the only constant thing in this world and we have to accept that. We have to accept the reality. At least, isipin mo na lang, noong mga panahon na masarap siya, natikman mo siya. Ngayon siguro hindi na siya masarap, at least natikman mo yung kanyang peak season. During the, or baka hindi lang talaga mango season. Ano ba ngayon? July. Pa-August na guys. Hindi ba mango season ng August? So guys, maglakad-lakad muna tayo. Mas masarap maglakad ng walang tsinelas pag nasa beach, no? mas tiyatanggal ko yung tsinelas pag naglalakad sa beach para mas ramdam mo yung lupa. Mas maghanap tayo ng tatambayan. Sa kaya tambay. Ay, kailangan ko pala mag-aral. Para talaga akong nag-aral ulit sa klase, yung Korean language. Ang hirap eh. No, ang hirap ng sentence construction kasi hindi siya kagaya ng English, yung construction ba ng sentence natin ng subject, verb, object, di ba ganun? Kanila baliktad eh, parang object yung nauuna. Ano ba? Basta, ang gulo.
So parang kailangan mo talaga mag-aral. Parang estudyante talaga ako. Parang everyday kailangan ko mag-aral at least 1 hour a day. Para lang hindi nawawala sa akin. Ang natutunan ko kahapon is this and that. This is ego. That is go-go. Tapos ang what is wo? Ha? Tama ba? Wo. So wo ego. What is this? That's wo go. What is that? Ang natutunan ko rin is kanina sa hotel sa Mandarin Bay may mga Korean. Tapos trinay ko lang kung maintindihan nila ako. Naintindihan nila ako. Tapos sabi ko sa kanila na annyeonghaseyo, Hankook saram. Hankook saram is are you Korean? Hankook saram? Ne. Tapos sabi nila ne. Tapos ang sabi ko sa kanila ano nga tinasabi ko sa kanila? Jeremun hindi Eremun otake eyo. Hindi ko na alam kung tama yung sinabi ko pero naintindihan nila. Sabi ko na Eremun otake eyo. What's your name? Ganun. Sabi niya Cheon. Sabi ko Panggawayo is nice to meet you. Wala lang, gusto ko lang i-practice yung speaking ko. Grabe. Parang painting na yung nasa likod ko, no? Parang dinikit na lang ako sa ini-AI na lang ako. Favorite part of the day. Hindi na mainit, ang sarap maglakad-lakad. Minsan pag nagbuburakay ako, parang gusto ko na lang ng chill, ano mo yun? Yung gusto ko lang mag-relax. Ganito lang, lakad-lakad, kape-kape. Ano yung part na to ng Boracay sa may Station 1, yung pinakadulo, medyo private feels, no? Andun yung crowd sa may Station 2, dito sa unahan ng Station 1. Pero dito sa mga dulot, yung The Land, yun, no? Kung gusto niyo medyo private, no? Mas high feels. Ayun, may mga ganyan. I'm not sure kung hotel yan or mga private property yan na parang maliliit lang na resort or hotels. Yan. Mas payapa sa area na to. Guys, bigla tayong naabutan ng ulan. So para tayong basang sisiw, magtambay na muna tayo dito sa cafe. Sunnyside Cafe. Yan, no? Dito sa may Station 1. Actually may entrance din siya sa main road. Main road na to, no? Umulan, tara tambay muna tayo. Para mas maganda sa second floor. Ganito siya, oh. Dito ba order ko or sa taas? Sa table. Sa table, okay. Okay yung view dito sa second floor, no? Kasi, ayan, overlooking tayo. Yun na yung grotto. Meron din sila mga pang dinner pero parang busog pa ako. Gusto ko lang ng kape or merienda actually. They have pasta, 550, 450. Salad. Ay, may soup and salad. Smoothie bowls. They have smoothie bowls. So. Gusto ko ng pa-healthy na merienda. Go. Okay guys, kain tayo. Since naabutan na tayo ng ulan, I've decided na dapat mag-merienda lang ako. Pero since nandito na tayo, gagastos na rin tayo. Sabi ko dinner na rin. Dinner/merienda na rin. Dapat ang bibiling ko talaga is meron silang oatmeal something. Tapos may nakita na naman akong champurado. May ligang ako sa champurado, no? So i-try naman natin yung champurado ni Sunnyside Cafe. So hindi siya kagaya ng ubi champurado ni Chachan. Yung champurado niya is parang ano lang siya. Alam mo yung yung black na sticky rice. Parang ganun lang siya. Ayan. Hindi siya yung super purple na ube, no? Yung normal lang siya na violet. And they also have banana, then ice cream. Tapos sinabayan ko na lang din ng ice americano. This one. So, let's dig in. Dinner/merienda. Habang tutambay tayo. Ito yung view ko. Nakita niyo na naman kanina? Nakita niyo na ba? Or nalimutan niyo na? Di ba? Sarap ng ating nakikitang view dito. Nag-sunset na. Yun. Lalo na siguro kung maganda yung sunset,
Ang sarap tumambay dito. Siguro kapag mga pa-sunset, mga 5 or 6, tambay kayo dito. Tapos maganda yung makikita yung view dito. Ngayon kasi medyo umulan, no? So hindi masyado napakita si Haring Araw. Pero tara, kain na tayo. May ice cream. May ice cream pala siya, oh. So may ice cream on top. Plus the champurrado. Champurrado na may ice cream. Ito yung mas classic. Parang ano siya, hindi siya champurrado. Parang hindi siya champurrado. It's more of a sticky rice champurrado. Alam mo yung lasa ng biko? Parang biko siya pero mas champurrado na texture. Actually parang lasang biko lang talaga. At sinagdagan nila ng banana and ice cream. For me, ano bang mas masarap ko? When it comes kasi to champurrado, mas gusto ko yung texture ng normal rice than the sticky rice. Paano pag sticky rice, mas biko ko siya. Hindi ko siya gusto na mas champurrado. So mas favorite ko pa rin yung sa chacha, yung ube champurrado. Pero ito parang biko na malabnaw. Pero mas masarap yung lasa nung nilagyan mo siya ng banana. Try it. Cheese. Mapait. Actually, hindi siya matamis. Pero parang okay lang sa akin. Hindi siya mapait na parang mapait lasa mo pero tolerable for me. So okay lang kahit wala ng asukal kasi medyo matamis na to eh. Dito na lang ako kukuha ng tamis. Sakto pambanlaw. Pag nauumay na ako sa lasa nito, magkakapit tayo na medyo mapait. Isa to sa mga bestseller nila dito or isa yun na mayroon ng picture sa labas ng store. Ito yung nakapaskil na picture. So, syempre isa sa mga pinagmamalaki nila. Siguro kanya-kanyang preference. Sa preference ko, hindi ko gusto yung ano bang Tagalog nung parang matilwa ka sa summer is parang alam mo mga brown rice, 'di ba? Merong texture yung brown rice na medyo matigas ng konti or hindi siya kagaya ng mga regular rice. So may ganito siyang texture. Oh. Wait lang, ang sarap pala ng ice cream pag natunaw siya. Parang yung ice cream yung naging gatas. Alam mo yun? In fairness, mas masarap pala ng may ice cream. Siguro, ang rating ko dito ng mga nasa 8.6, 8.7, something like that. Try mo na ako. Biglang nagka-sunset. Ang late ng sunset. Alas 6 pa lang pala. 6:30 na yan. Biglang, ang ganda. Panalo. Ang ganda ng sunset, oh. Sobrang ganda ng sunset, guys. Tignan nyo yung pababa ng araw. Pero tignan nyo yung kulay. May blue, may pink, may orange, may red. I mean, really one of the best sunsets ever talaga. Dito sa Boracay, meron talaga siyang one of the best sunsets. Hindi siya nagkakaroon ng super ganito kagandang sunset. But for some reason, ang ganda ng timing natin na dito tayo sa Sunny Cafe. Sobrang perfect sunset spot nito at ang ganda ng sunset tonight. Sabi, sobrang ganda ng sunset today, extra ganda. Actually, hindi siya everyday, no, na ganun yung kaganda yung sunset sa Boracay. Pero once makita mo yung ganung klaseng sunset, parang mapapawaw. Parang feeling ko twice or thrice ko palang nakita yung ganun kagandang sunset sa Boracay. No? Nakailang Boracay na ako dito, 8 times na. Pero hindi siya lagi nagaganyan. So, 2 or 3 times ko palang nakita. Sobrang ganda. Actually, yung pagkain doon sa kinainan ko, okay, hindi naman masama, pero hindi siya like wow. But the location during the sunset, oh my god, sobrang ang perfect. Feeling ko nasa perfect na location ako nung nangyari yung sunset na yun. So you might also want to consider yung Sunny Cafe dun sa may Station 1, no. Kasi habang nandun ako, napapaisip na lang ako, sobrang ganda ng Pilipinas, no. Ang yaman natin sa beauty, ang yaman natin sa natural resources. We actually have everything para maging successful, no. Daming natural resources, ang sisipag ng mga Pilipino. Kung yung natural resources plus yung skills and yung pagpupursige ng mga Pinoy andun eh. Pero ba't ang dami pa rin mahirap na Pilipino, no? Now we have everything, pero ang dami pa rin mahirap na Pilipino kasi we don't have honest leadership in this country.
Wala talaga tayong maayos na leadership in this country. Sana naman sa mga susunod na taon, meron namang dumating, no? Napapanghinaan ako ng loob pero kailangan ko pa rin maniwala na may dadating na tao na matuwid na tao na mag-aayos sa Pilipinas. Kasi parang lahat na lang, ulit-ulit na. Paulit-ulit na lang tayo niloloko ng mga tao. Naiinis ako pag nakikinig ako ng mga balita minsan. But we deserve better, guys. We deserve so much better. Nalulungkot lang ako kasi ang ganda ng Pilipinas. Pag i-compare ko siya sa ibang country, tayo ang yaman natin sa resources. Yung ibang bansa nga minsan, hindi siya ganito kaganda ha. Pero ang ganda ng quality of life nila kasi honest yung mga tao. Honest yung namumuno. Ayoko na ma-high blood na naman ako. Ma-high blood na naman ako. Tama na sa'yo. Let's end this with the good vibes. But yeah, we deserve better, guys. Philippines is so beautiful. Boracay is a beautiful place, and itong sunset na to, it was one of the most beautiful sunsets na nakita ko dito sa Boracay. So yun lang naman, maglalakad-lakad pa ako dito para makaano pa ako, extra steps pa ako. 57 calories pa lang nababurn ko sa paglalakad. So lakad muna ako, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin today, and I'll see you again on the next one. Bye bye.